Attorney Cynthia Mutia Alabanza, tagapagsalita po ng National Grid Corporation of the Philippines. Attorney Mutia, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Pero mukhang okay pa naman yung boses, ha? Mukhang kaya pa. Kaya pa, pwede pa mag-karaoke mamaya. Pwede, hindi pa nagagasgas yung boses, ha? Kaya pa pala. Ano ang outlook for today? Well, caveat lang ha. Of course, mag-change to within the day. Makita natin yung actual condition ng sistema, particularly with the weather, kasi baka biglang pumalo yung demand. And of course, as we saw yesterday, even within the day, medyo may mga pumapalyang planta. Pero it's a little bit better today than it was yesterday. For Luzon Grid, ang nakikita natin is magkakaroon tayo ng yellow alert from for Luzon Grid, makita natin ng yellow alert today. Mali ata yung Luzon Grid, yellow alert from 2 p.m. to 11 p.m. For Visayas Grid, it's yellow alert similarly at 2 p.m. to 10 p.m. Ulitin nga natin. So this is as of 7 a.m. po. Maaring magbago pa po ito habang tumutuloy yung araw today. As of 7 a.m. April 17, may projection na yellow alert from 2 p.m. to 11 p.m. for Luzon. Luzon Grid, yellow alert lang tayo, 2 p.m. to 11 p.m. Okay, and then for Visayas? Parang gano'n, similarly lang, pero matatapos siya ng mas maaga. Ang yellow alert ng Visayas is 2 p.m. to 10 p.m. So walang red alert today. Isn't that good news, Mutia? It is. It is very good news kasi kagabi may pumasok na 2 planta. Isa sa Luzon at 265 megawatts. Tapos yung may pumasok rin for the Visayas. Hindi ko lang makita kung gaano kalaki yung pumasok sa Visayas kagabi. Pero nag-improve yung condition for today in terms of supply. Opo. So pwede na ba natin ideklara walang red alert today o hindi pa rin? Baka magbago pa. Baka hindi ako magbilang, Angel. Oo, baka mausog. But yes, as of 7 a.m., yun ang projection natin. But we will be monitoring the situation closely and to see kung may magbabago. Oo. Okay. Pero bakit ba magbabago kung sakali? Kapag may bumagsak na planta, magre-red yun. Ayan na naman tayo. Ganun ang diskarte, unannounced kasi. Surprise, surprise. Pero Mutia, hindi kaya factor din yung init? Ibig sabihin siguro yung mga planta, may epekto din sa kanila yung nuknukan ng init, hindi kaya? Well, I don't want to speculate, no, kasi the plants should be able to explain themselves na kung ano talaga yung nangyari. Pero sa akin, simple lang, no? Pati yung cellphone mo, nasa labas ka, ginagamit mo yung cellphone mo kunyari, nag-video ka, pag mainit ang panahon, mag-iinit rin yung cellphone mo. So, similarly, pag makina rin naman yan, mag-generate siya ng sarili niyang init, tapos mainit pa yung panahon, yung surroundings niya na init, posibleng magka-strain yan sa kanyang operation. So, anong dapat namin gawin, Ma'am Mutia? Para lang din, hindi lang din yung para sa sarili natin, makatulong din naman kami. Kasi nga, kung ganito lagi naman nangyayari yan at lagi tayong may nakaambang mawalan ng supply ng kuryente, anong dapat namin gawin? Hindi naman tayo makakaipon ng kuryente, pero ano ang pwedeng gawin? Yun na nga, no? Year in, year out, nag-uusap tayo about kung anong dapat magagawin to manage the situation. Kasi nga hindi na naman tayo makakapagkabit last minute ng power plant dahil taon ang inaantay natin para magkaroon ng panibagong power plant. So right now, nasa demand side management tayo. As consumers, ang pinakamadali is masinop at mainam na paggamit ng kuryente. Kasi again, hindi mo rin naman masasabihan ng publiko na huwag kayong gagamit ng kuryente. Kasi lalo na sa kainitan, sana man lang maski electric fan, di ba? Correct. Makatulong, no? So, my favorite tip talaga is yung mga gawaing bahay na pwede natin ipagpaliban sa weekend na mas mababa ang konsumo kasi yung mga opisina tsaka ibang mga trabaho, lugar ng trabaho ay nakasarado. Doon natin ipagpaliban yung mga pwede nating gawaing bahay na i-postpone to the weekend. Kasi kung gagawin mo yan during the weekday,
nakikipag-agawan ka pa sa economic activities na weekday lang talaga nangyayari. Like yung mga pumapasok sa opisina, yung ibang mga may trabaho. So, pwede natin ipagpaliban. Usually, ang nag-advise rin ako, pwede sa gabi. Pero pag ngayon nakikita natin hanggang alas 11 ng gabi, red alert. So, for this time, siguro weekend na lang natin antayin itong mga gawain ko. And of course, the usual, panatilihin nating malinis yung mga appliances natin na gumagamit ng kuryente katulad ng refrigerator. Kung ang refrigerator natin nagyayelo pa, i-defrost po natin. Kung meron po tayong air conditioner, linisin natin ang filter at ang electric fan, yung blade, pati na rin yung bumbilya, linisin rin para mas maliwanag. Bakit? Again, similarly po, pag marumi yung ating filter or yung blade ng electric fan, maaaring mas mahirapan yung makina ng mga equipment na to. So, mas malaki yung kuryente niyang gagamitin. So, makakatulong po yan. So, anong oras namin yan gagawin? Sabi mo kasi, ang ano natin, between 2 p.m. Ang yellow alert ay, 2 p.m. to 11 a.m. Ay, 11 p.m., no? Yes, for Luzon. For and Luzon. For Visayas, it's 2 to 10 p.m. Okay. 2 to 10 p.m. ang Visayas. So, medyo isang oras ang ano. So, yan ang dapat natin gawin. Pakaisipin natin po yung oras na yan. Makatulong man lang tayo. Yung simple, ma'am, yung kung kunyari, yung iba, nagbubukas lagi ng kanilang ilaw, patayin ninyo, lalo na pagka mataas na yung araw. Ako, ginagawa kong ganun. Sa kusina lalo, pinapatay Wag na mag-ilaw kung may natural light. Correct. Tama, ma'am? Opo, yes, that's correct. Magbukas tayo ng bintana. Ako nga pinagtatawanan nila ako sa opisina kasi pagdaan ko dun sa mga meeting room at nakikita kong walang gumagamit. Pero bukas ang ilaw, nagpapatay po talaga ako ng ilaw. So yung, kumbaga again, masino po na paggamit, yung hindi kailangan patayin. Ako po personally, yung mga, meron tayong tinatawag na ghost load. Ano yun? Yan yung mga walang gumagamit. Pero nakikita nyo, tumatakbo yung metro ng kuryente. Kasi there are some items like in TV, television, na nakasaksak. Akala nyo hindi na nakasarado, so hindi kumukonsumo. Pero may konting gamit po yan. So right now, nagtatanggal ako ng plug ng kuryente pag alis ko papunta sa opisina. Yung madaling tanggalin, like yung TV, yung mga charger, yung mga appliances. Ang tawag dyan, Cynthia, phantom load. Yun ang tawag dyan. Phantom? Correct. Phantom load. Parang Phantom of the Opera. Phantom of the Opera. Yes, correct. Kasi parang kaakala mo kasi wala, pero meron pala. Umiilaw, kumukonsumo yan. Ay, ganun ba yun? Simple lang, titinan niyo yung TV niyo pag nakapatay, meron pilot light. Tama. Sige. Thank you, Mutya. Magtatawag ulit kami ang ibang programa namin for updates kasi so wag naman sana na mabago pa. Sana yellow na lang. Sige na, pahig na tayo kahit yellow na lang. Wag lang red. Correct. Mahirap yun. Thank you. Maraming salamat, attorney. Salamat, ma'am. Yes, magandang umaga. Maraming salamat si attorney Cynthia Mutya Alabansan, tagapagsalita po ng National Grid Corporation of the Philippines.